Dito sa video ito, talakayin natin yung mga OLA na pada-download uli sa Play Store. Pero, mga fly-by-nights, yung mga OLA na wala sa Recorded Online Loan Platform ng SEC sa website nila. Kasi, tandaan nyo, kapag wala po yan dyan, red flag po yan. Dahil kahit sabihin natin registered, yung isang lending company, kailangan po recorded po sila. At makakapag-operate sila using the online loans. Okay? At bagong lahat, maglalambing po muna ako sa inyo. Napakipalo po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Malaking tulong po amang inyong mga pag-like sa aking mga videos, pag-share para maging aware yung iba sa mga tamang expectations, about sa mga experiences ko sa mga online loan apps, at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos ng online loan apps na usapan. Okay? Disclaimer, hindi po ako nagpo-promote ng mga OLA. Hindi po ako OLA agent at hindi po ito sponsored ng kahit ano. Gumagawa po ako ng mga reviews para magkaroon kayo ng tamang expectations, kung ano ba yung nararanasan ko at kung ano ba yung may share ko sa inyo, kung ano man yung mga nangyayari sa akin by using the online loan apps. Nire-reviews po natin sila ng as in yung nasusubukan at inuutangan natin. At kung ano ba yun na-experience ko, ulitin ko ha, mga na-experience ko lang. Hindi ko kayo hinihikayat mangutang sa mga online loan apps. Ginagamit ko lang po siya as for my own personal usage. At tandaan nyo, pang personal ko yan. Kaya kung gusto niyo subukan, it's up to you, loan at your own risk. Hindi ako nagre-recommend o hindi ako nagpo-promote ng mga OLA. So, dito tayo sa tatalakayin natin. Yung mga fly-by-night na mga OLA na akala mo legit dahil ang ganda ng mga offer nila sa kanilang mga sa kanilang mga details dito sa kanilang mga online loan platform na nasa Play Store. So, unahin natin yung mga fly-by-night na ito. At tandaan nyo, mag-ingat kayo. Kung yun yung mga registered is medyo may problema, nakakaranas kayo ng mga hindi maganda, paano pa kaya yung mga fly-by-night lang na gumagamit ng mga legit na pangalan ng mga lending companies? Ito, unahin natin si Loan Tayo. Flexible loans, okay? Sabi niya, nasilip lang at ito nakaraan. So, under siya ng Factors Lending Corporation. May SEC number pa siya, yung Loan Tayo. Okay, subukan natin nakaraan at reject tayo dyan. Hanggang kinabukasan bago ko nalaman na reject na. Okay. So, silipin natin yung pangalan niya, yung Factors Lending Corporation kung nasa recorded online lending platform. So, which I look at the letter F pababa, simulan natin kay Fastcoin, Fcash pababa, ayan, wala. Hanggang sa may Fuse Financing, wala pong tinatawag na Factors Lending Corporation. Okay? So, it means, hindi siya recorded online lending platform. Medyo maging maingat na kayo. Red flag na po yan. Then, si PitaCash Online Loan App. Sinilit natin si PitaCash sa letter P. Okay? Sinilit natin siya sa, simulan natin kay Palo Financing o si Cashalo. Pababa. Okay? Nakita niyo ba? Wala. Silipin natin Megi, baka magkamali tayo. Okay? So, ayan, tingnan natin Palo, Pera 247, Pera Jet, Peso Ready, Philippine Castrol, Philippine Rap, Philippine Business, Rentina, Primatech, Prime, Global, tapos yung Corp na, wala, di ba? Walang PitaCash Online Loan App na nakalagay, okay? So, maging maingat po kayo. At huwag kayong basta-basta maglo-loan sa mga ganito at alam nyo naman yung mga issue ng mga yan. Then, sundan natin ng GZ Online Cash Loan ba ito? Ito, GZLend ng Bull Zara Lending Investors. So, sinilip natin sa letter G. Letter G. Ayan, silipin natin. Nakikita lang natin ay ang Global Dominion at ang Brab Financial. Wala po sila sa list of recorded online loan platform. So, kahit sabihin natin registered lending company na yan, hanggat wala sila dyan sa list na yan, still red flag. Kailangan yung mga lending companies yan is just for physical office na uutangan natin. Ganun po yun. Then, ang sumunod, ito pong Money Snap Safe Credit Loan. Kanina ko lang kasi nakita. Subukan ko sana kasi hindi ako makapag-access sa kanila dahil may notifications na hindi ako makapag-access. May e-lending, okay? Itong si e-lending, ang dami na itong OLA, no? Yung nakaraan, ano ba yung pangalan nun? Nawala sa isip ko. Basta meron ako na e-lending din siya. Then, si e-lending, hanapin natin sa letter E.
Easy Cash, eBarrow, eDoc for All, eGeneration, eSquare, o wala. Wala si e-lending. Okay? So that means, this kind of all are operating fly-by-nights. Ngayon, kung sabihin natin si e-lending, mayroon lending company. Legit naman na rehistrado yan. Pero, as a lending company, as a financing, ganyan. May mga physical office. Pero, hanggat wala sila sa mga list na recorded online yung platform, at hindi na nga madadagdagan yan, dahil nga meron pong moratorium, ay hindi na po sila pwedeng mag-operate through online. Okay? Kasi nga, binabawasan na nga sila eh. Kaya magkataka kayo, di ba? Ang daming laging bago. Ang daming bagong ola sa Play Store, ang daming bagong ola sa App Store. Ang dami. Kahit sa ibang mga app market, ako, ang dami kong nakikitang ola dito sa Palm Store ng aking itel, ng aking cellphone na ito. No? Ang dami na lang naglipa na. Tandaan nyo, kung yung mga yan, medyo may issue na sa inyo, gawa po kayo sa sarili nyong research, due diligence, at maging vigilant po kayo. Maging aware po sa inyo na hindi tayo basta-basta naglalaro lamang dito sa mga online loan apps na ito. Dahil, tandaan nyo, ang dami na nilang naging issues. Hindi lang basta-basta issues. Yung pagpapadala ng kung ano-ano, panghaharas, interest na matataas, yung talagang ilulubog kayo sa utang. Pagkatapos, ano mangyayari? Sisirain yung mga mahal niyo sa buhay. Mag-anak niyo, masisira yung reputasyon ninyo. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ako nagpo-promote kahit kailan ng mga ola. Ngayon, kung may sinusubukan ako, it's just for my personal experiences na pwede kong i-share sa inyo. Na maaaring makatulong sa inyo. Di ba? Ay, mas maganda yung magkaroon ako ng sarili kasi. Kasi naman, panonoorin ko lang at hindi ko man naman masubukan. Di ba? Paano yun? Siyempre, gusto ko lang maging realidad. Maging real lang ako sa sarili ko na at least susubukan ko yan. Alam ko yung experience, wala pang due date, ang haras na, nagbayad ako pero hinisingil pa rin ako. Diba? Pwede ko i-share as in my own. Tapos kayo naman, pag-isipan nyo na. Kasi may tinatawag tayo ng loan at your own risk. At hindi lang loan at your own risk. Kasi pati ibang tao madadamay. Kailangan na kung nandyan yung mga number ng mga kaibigan nyo, yung Facebook accounts ninyo, di ba? Ang lalami ito sa mga data privacy, ang dami niyan. Kumukuha ng info, ang dami ginagawa dyan sa ating mga cellphone, ang dami kinukuha ina-allow na gusto niyang i-access. Maging aware po kayo, lalo to, wala sa list ng recorded online loan platform. Yung mga register, di ba, medyo ang dami ng issue. Yung pa kaya mga fly-by-night, na kagaya ng mga yan, na wala naman sa recorded, pero may mga apps through App Store, through website. Okay pa nga siguro sa website, walang makukuhang info sa inyo. Pero, syempre, pag binigyan nyo yung mga tunay yung pangalan, nahanapin nila yung mga Facebook pages ninyo. At gagawa nyo para makakuha pa ng ibang impormasyon na maaaring makasira sa inyo. Tawagan ka nila, di ba? Kung mga ganyan, guguluhin talaga na buhay mo. Kaya advice ko sa inyo, maging maingat kayo sa pangungutang dito sa mga online loan apps. Lalo na kung mga ganitong klase ng mga fly-by-night na wala. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming po salamat sa ulitin.